Sino dito yung hindi pa nakakapanood ng hearing ng Senate Blue Ribbon? Ngayong bago na yung chairman, si Senador Pampilo Lacson. Ayan natungayan natin yung hearing kanina. At magre-recap tayo ng konti. Well, yun na nga, kinonfront nga ni Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva si Bryce Hernandez at yung iba pa na nagdadawit sa kanilang mga involvement daw sa flood control, no? At tingin ko naman nagawa ng maayos ng dalawang senador yung part nila para linisin yung mga pangalan nila. Kasi obvious na nagsisinungaling yung Bryce Hernandez. Hindi magkakatugma yung testimonya niya doon sa sinasabi niya na obligasyon na inihatid nung taga WJ ba yun? WJ Construction. Ang lumabas is hindi pala kay Senador Jinggoy or hindi rin kay Senador Villanueva nagpunta, kundi sa opisina ni Senador Erwin Tulfo. Dahil sinasabing meron sila dapat na ipapagawa daw na veranda. So nakita sa CCTV, pinakita nila yung CCTV at ayun na nga, umamin din yung Mina yung pangalan na wala daw connection dun sa dalawang senador at hindi sila magkakilala. At may napansin lang ako mga boss, parang naiba yung direksyon ng hearing. Kasi parang umiikot na lang dun sa mga BGC boys na taga DPWH at sa mga contractors yung takbo ng investigasyon. Being said na hindi pa tayo sure kung totoo nga yung involvement ng mga congressman na pinangalanan na ni Diskaya. Tingin ko dapat kinarify nila yun eh. Tingin ko dapat natakil nila yun sa kanilang hearing. Pero wala akong narinig na about dun sa mga pinangalan ng congressman. Wala rin akong nakita na ibang mga senador na nagtanong about dun sa mga pinangalanan ni Diskaya. Although hindi pa naman napapatunayan kung talagang nagsasabi ng totoo si Diskaya. Ang sa akin lang, dapat imbestigahan nila kung totoo o hindi yung sinasabi ni Diskaya. Dahil kung maliligaw lang tayo sa mga investigasyon na to at wala namang big piece or mastermind ang may papakulong dito, at ang nakikita ko parang ang nadidiin lang yung Bryce Hernandez at saka yung mga kasama niya sa DPWH. Parang doon umiikot yung direksyon ng investigasyon nila. Merong isang congressman na binanggit, babae, na sinabi nila na tumanggap daw ng kickback at nakita daw sa papel na naka-attach dun sa mga pera yung pangalan na Yusek Mitz at sinasabi ni Senate yung chairman si Senador Pampilo Lacson na congressman nga daw. Hindi ako nagkakamali, congressman daw ng Caloocan. Pero yung ibang mga pinangalanan, sa dami ng pinangalanan ni Diskaya, yun ang inaantay ko actually. Yun ang inaantay ko na tanungin man lang si Diskaya for the second times kung talaga bang totoo na may kickback ang mga congressman na binanggit niya. Walang hindi napunta doon yung usapan. Pero siyempre marami pa ng mga hearing yung magaganap, no? Baka sa susunod na hearing. Pero siyempre dahil nga nabanggit na yung mga pangalan na yon, so iniintay ng taong bayan na pag-usapan yon.
Ang masama lang, hindi talaga napag-usapan dahil umikot nga dun sa mga BGC boys at saka mga contractors. Well, siguro katulad ng sinasabi ni Lacson sa kanyang pamumuno ng Blue Ribbon, step by step daw, unti-unti papalabasin niya daw yung katotohanan. At okay naman tayo doon basta may managot na malaking isda at mastermind. Wag lang yung doon na lang umikot hanggang dulo ng investigasyon na to, yung kanyang investigasyon. Dahil kapag ganun, parang hindi tayo makukonvince doon sa gagawin nilang investigasyon. So, grabe, no? Grabe yung naririnig natin, grabe yung amount ng pera na nawala sa taong bayan, na hindi na pakinabangan ng taong bayan, na pinakinabangan lang ng iilang mga tao. Pero yun mo yung mga ghost project, bilyon, milyon, o kung magkano man yung amount, tapos pinag-aatiyan lang ng iilang tao. Kawawang kawawa talaga ang taong bayan. Kaya sana wag na nilang antayin na maumay tayo sa mga hearing nila, investigasyon nila, o kaya naman manawa yung tao sa pagpapaikot-ikot ng mga kaganapan na malinaw naman na nangyayari. At wag na nilang paabutin sa punto na magkagulo at sumiklab na talaga yung galit ng mamamayang Pilipino, dahil hindi na talaga maganda yung mga nangyayari. Parang isang malaking sindikato ng gobyerno ang hirap na ulihin, dahil may mga nagpoprotekta at pilit na nagliligaw at dinadala lamang dun sa mga tao na gusto nilang managot. Kasi kapag nanagot yung mga sinasabi nila na yon, na talagang dinidiin nila, tulad na lang ng mga nasa DPWH, okay, dahil kasama naman sila, malinaw naman talaga na sangkot sila dito sa malakihang anomalya na to ng flood control. Pero hindi lang sila, may mastermind to, may big piece to, at sana yun ang mapalabas nila. So antayin natin, baka sakaling sa mga susunod na araw may mga malalaking isda na silang pangalanan.